Maganda pag-usapan ho natin ang nalapit na eleksyon sa Mayo at kumustahin natin ito hong kandidato ni Pangulong Marcos Jr. Partikular yung grupo na yung alyansa. At sa ngayon ay 'di ba, tuloy-tuloy yung kanilang pangangampanya pero inaabangan ho natin kailan ho kaya sila mangangampanya diyan po sa Mindanao. At ano kaya ang mangyayari sa kanilang kampanya, partikular ito pong alyansa para sa bagong Pilipinas. At yung pinakahuli na pinuntahan po nila noong isang araw ay dyan po sa Antipolo City, Rizal. At na kung saan ito ay kauna-unahang sortie na wala po, no? At tuluyan ng opisyal ng tinanggal, sinipa. At kusang bumitiw ho, no? Kusang bumitiw naman ito pong si Senator Amy Marcos dito po sa alyansa ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. So sa nasabing kampanya mga kababayan ay tatlong babae na lang po ang binabanggit, no, na kandidato ni Marcos Jr. At ang sabi niya ay hindi raw po natin na kinakalimutan o siya ho, ang Pangulo, ang boses ng kababaihan. Tatlo po sila. So yung tatlong ho yun ay yung re-election is na si Senator Pia Cayetano, si Congresswoman Camille Villar at again din po si Makati Mayor Abby Binay. So tatlo na lang kasi dati apat ho ang babae. So yun po mga kababayan at talagang operational po na wala na sa senatorial slate ng alyansa o ng administrasyon ito pong si Senator Amy Marcos kasi ang sinasabi ay nagalit daw ang Pangulo sa kanyang kapatid dahil sa bakit nag-iimbestiga ang kanyang komite dyan po sa Senado na may kinalaman sa sinasabing illegal at hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-aresto at pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero dito ho mga kababayan ay usap-usapan din na sa labing isa na lang, hindi 12, no, na kandidato ng alyansa, ito ho yung mga kandidato ni Pangulong Marcos Jr. ay mukhang may mga delikado ho rito. Bakit po? Kasi yung nag-iendorso na si Marcos Jr. ay bagsak po yung kanyang rating. At base po nga sa pinakahuling rating, ito ho, mula po sa napakababa na 23%, lalo pang lumagapak, bumagsak sa pinakamababa na 14% yung kanyang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. At wala naman nung sa kanyang wala naman sa kanyang bumabanat maliban na lang sa mga sinasabing di umano'y kapalpakan o kamalian ng kanyang mga hakbang. Tulad ho rito na yung pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte at talagang ngayon lumilinaw ho na hindi po nabigyan ng due process at hindi po nabigyan ng hustisya o tamang proseso ang dating Pangulo at marami po nagsasalita yung yung sa nauna nating vlog si dating Justice o Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na sinasabing marami raw pong violation, di po ba? At naunang lumitaw na ho dyan sa ginawang pagdinig ng Senado, yung Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, marami na rin po ang lumitaw dyan na talagang nagkaroon po ng kapalpakan at sinasabing di umano'y hindi dumaan sa tamang proseso, mga kababayan. Pero dito ho, balikan ho natin ito hong survey kasi alam nyo ho kapag ang mag-iendorso, kasi sa mga nakaraan at ako sa tagal ko na rin ho sa pamamahayag, sa media, ay kadalasan na kapag ang Pangulo, yung midterm elections, kadalasan ho kasi ay yung normal ho at walang eskandalo, kadalasan kapag midterm elections ay nagsisiksikan ang lahat po ng mga kandidato, partikular po sa pagkasenador, kasi national ho yan, na sila po'y makasama, mapabilang sa sa administration ticket na tinatawag. Bakit to? Kasi kadalasan ay napakapopular ng isang pangulo
At bukod doon dyan sa kanyang popularidad ay siyempre alam niyo naman yung resources kapag nakaupong presidente, lahat to no magagamit to yung resources, todo ho ang suporta na pwedeng ibigay ng ng gobyerno, di po ba? So kaya marami po ang nagsisiksikan ng mga kandidato. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, ewan ko lang ho kung yung iba kaya, hindi ba kayo nakapag-iisip? Lalo na ho yung mga nasa laylayan nitong 11 kandidato ng alyansa. Kasi yung nag-i-endorso sa inyo, lagapak bagsak sa rating. Trust rating ho, pinag-uusapan dito. Ibig sabihin ay dumami po yung mga nawawalan ng tiwala dito po kay Pangulong Marcos Jr. So base po ito no, sa pinakahuling Pahayag 2025 first quarter survey ng Publicos Asia. O yun ho. At ang katakataka ho rito, yung kaliwat kanan na ginugulpe, kung ano-ano na mga ibinabato na mga akusasyon kay VP Sara Duterte, umangat naman ho. Biruin nyo talaga naman ho. Umakyat po sa 39%. Ito pong survey na nakuha, rating ho ni VP Sara Duterte. So kahit na ginugulpe, mga kababayan, kaya nga may mga sinasabi, makaalpas lang ho ito ngayon. Siguradong malakas po ito na kandidato para po sa 2028. So balikan ho natin, alam nyo kapag ang tao ang nag-i-endorso, napaka-importante di ho ba? Lalo na sa politika. Pero kung bagsak po sa rating, siguro yung mga nasa laylayan nitong alyansa, delikado. Siguro maaga pa ho at pwede na ho kayong mag-isip-isip. Ito si Senator Amy Marcos. Di ba sa nakarang mga survey at talaga mababa. At ngayon, ewan lang ho natin kung siya po ay tataas dahil sa lumilitaw na siya ay pumanig na sa mga Duterte at partikular in kanyang ginagawang investigasyon yan po sa Senado at lumitaw nga ho na napatunayan na talagang nagkaroon po ng violation o paglabag at hindi na ibigay yung karapatan, due process na nararapat sa isang Pilipino at ganyan din po kay dating Pangulong Duterte. So balikan ho natin. Dito ho, kayo magkomento ho kayo. Dito ho ba sa nangyaring pagbagsak ng rating, plus rating ni Pangulong Marcos Jr., makaka-apekto ho ba ito sa mga kandidato ng alyansa? Ako sa tingin ko makaka-apekto ho, mga kababayan. Kasi alam nyo, sa isang produkto na lang halimbawa, merong kinuha na isang artista o prominenteng personalidad, ini-endorso ang isang produkto. Di po ba? Kasi ang mga kumpanya talagang gusto nilang sumikat, lumakas yung kanilang benta dito sa isang produkto. Kukuha yan ng sikat at prominenteng personalidad. Pero kapag yan po ay sabihin natin na sangkot sa iskandalo o kung ano man nangyari, tatanggalin di ba? Kasi mas lalong mapapasama yung kanilang produkto. Dito ho sa sa alyansa, bagsak ko yung trust rating ng Pangulo baka naman yung mga kandidato, pananaw ko lang naman ho ito, perception, na maaring maapektuhan yung kanilang kalagayan, lalo na sa mga survey at baka maaring yung iba hindi manalo. Hindi naman lahat, hindi ko sinasabing lahat ng mga kandidato sa alyansa, pero mukhang yung mga nasa laylayan, delikadingding at hindi ho kayo kayang iangat na ni Pangulong Marcos Jr. dahil siya nga bagsak bagsak sa kanyang rating. At isa pa ho, kasi usap-usapan din ho, may mga nakakwentuhan ako na kandidato ho, mga kababayan, medyo sila po ay kabado at dahil sa baka mangyari yung epekto at hindi po makuha ng solidong boto sa Mindanao. Ako rin ho, pananaw ko ho, mga kababayan, baka nasa 70 hanggang 80% talagang hindi boboto dito po sa mga kandidato ng alyansa. Maliban na lang kasi may iba-ibang mga kandidatong senador sa alyansa, may kanya-kanyang relasyon din, Diyan po sa Mindanao, yung komunidad at mga ibang opisyal. Pero sa pangkalahatan, delikado, lalo na yung mga napunta sa alyansa at tinatagurian na, bumalimbing. Dating tumakbong senador, nanalo, tapos nung manalo ay
magpapaano siya, muling magpapahalal, lumipat sa kabila kay Pangulong Marcos Jr. So yung mga ganun, tagilido yun, mga kababayan. So abangan ho natin dahil sa yung pinakahuli na kampanya po ng alyansa ay sa Antipolo Rizal. Inaabangan ko ho yung sa Mindanao Kailan kaya sila pupunta sa Mindanao? At ako, sa aking pagtataya, bilang matagal na rin mamahayag, talagang sa aking pananaw, makakaapekto at talagang mas marami po ang nagalit na butante dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya maapektuhan yung kanyang mga kandidato. So abangan ho natin kung ito ho ba yung lahat po ng mga kandidato ho ba or yung mga nasa laylayan lang. So abangan ho natin kung ano magiging epekto nito ang pagbagsak ng trust rating ni Marcos Jr. sa pinakahuling survey at yung kanyang pag-iendorso sa mga kandidato ng alyansa, yung mga kandidatong senador. At kung yung mga nasa kaangat ho ngayon, bababa, o yung mga nasa baba, lalong bababa, babagsak. Okay, so ang tabayaran ho yan, at mag-ano kayo, pumili ho kayo ng nararapat at karapat-dapat na senador at maging sa party list. Bigyan mo kayong pera. Ang sinasabi nga ng iba, tanggapin nyo. Pero silipin nyo yung kanilang credentials, yung kanilang kakayahan. Sila ba ay magiging maayos at matinong senador? Sila ba ay para sa interes ng taong bayan? Yun po, tingnan natin yan. Sige, mag-subscribe na po kayo kung mga hindi pa po nakapag-subscribe para kayo po ay updated dito po sa ating YouTube channel. At syempre, para masubaybayan nyo po yung ating mga komentaryo, lalo na ho yung mga ginagawa ho nating pagtutuon din at pagbabantay sa kaso po ni dating Pangulong Duterte at gayon din po kay BP Sara at syempre gayon din sa iba't ibang mga usapin dito po sa ating bansa. Para ito lang subscribe, share at i-like lang po. Okay? So maraming salamat po mga kababayan. Ako pa rin po ang inyong kasama dito po sa ating YouTube channel. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.